Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kahit nga po itong si De Leon, abay nahalata din talaga, actually halatado malala yung ugali ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang pagtatantrums. Hindi nga natin alam kung baka pagdating ng impeachment hearing, kung sakaling dumalo to, baka mag-tantrums to or magwala Kaya nga, I think, advice ng kanyang abogado na si Michael Powa at yung 16, abay lumapit na lang sa Supreme Court at ipadismiss. Hindi ko alam kasi yung attitude kasi ni Sara Duterte is very allergic from accountability and transparency. Gusto na namang ipadismiss itong impeachment, which is alam naman natin na gusto nilang mag-file ng temporary restraining order, certiorari sa Supreme Court para questionin ng jurisdiction, 'di ba? Nito nga pong House of Representatives para makakuha sila ng TRO and then ma-delayed ang impeachment, which is yan naman talaga yung pinaka pangalawang barahan nila, and yung last card nila is posibleng mag-resign itong si Sara Duterte. Ngayon, ang dami kasing mga haka-haka kasi hindi pa naman nangyayari, 'di ba? If ever man na kung sakaling dumalo, itong si Vice President Sara Duterte, there is a big tendency or possibility na baka mag-tantrums. Gets ninyo? Baka mag-tantrums itong si Sara. Baka magwala itong si Sara, which is, nangyari na yan Nangyari na yan before. Diba na nagtatantrums itong si Sara Duterte at posibleng maulit yan muli. Gets ninyo? Alright, sige. Panoodin natin tong video. Ewan ko bakit allergic itong si Sara. Paloka. Ano po bang marap si Sara sa pag-delete next week? Well, si VP Sara, again, will have to explain. Ang tandaan po natin na ang constitutional provision is constitutional provision on accountability. Mag-explain ka. Ang tanong ko po is, bakit ba allergic si Sara Duterte matanong? At bakit ba allergic si Sara Duterte na sumagot sa mga tanong? Nagtatanong siya, nagagalit siya. Tinatanong siya natin sa mga hearings, even in her budget, nagagalit siya. Mag-throw siya ng fit, magtatantrums doon na parang spoiled brat, no? So, ang fearless forecast ko, hindi siya attend. Pero kung attend siya, palagay ko hindi niya sasagutin yung mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. So kung kaya, pupusta ako dyan, hindi yan darating, pero kung darating siya, hindi niya sasagutin ang mga tanong. Pagkos, i-release na naman at magagalit at sasabihin politika na mga ito. Pero sa inyo mo opinion, dapat po siyang umarap doon. Duty bound siya, constitutional process ko Alam niyo po, sa atin po, again regardless of the personalities, our loyalty has to be the flag to this nation and the Constitution. And yung Constitution po, sinasabi, this is a sacred process. At kailangan ganangin ni Sara Duterte ang mga institusyon, including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito, kailangan mag-explain siya. Diba? Sinugal na ni De Leon yung kanyang sarili. If ever man na dumalo itong si Sara Duterte, hindi niya sasagutin yan. Magtatantrums yan. Just like what happened sa mga dating hearing na pag tinatanong, nagagalit. Tapos sasabihin, this is a fishing expedition. Sasabihin na this is a political attacks, which is not. Pinapasagot ka lang Diba sa dalawang complaints sa'yo? That is not an attack. That is for public transparency. That is for public accountability. If you love the Filipino people, you must answer the raising question na ibinabato sa'yo. Kasi dyan natin malalaman if you are a truly public servant, kung magnanakaw ka nga ba talaga or hindi. 'Di ba? Naghahanap kami ng ebidensya, naghahanap kami ng sapat na kasagutan. Gusto namin ng clarification, gusto namin ng kalinawan, gusto namin matapos na ang lahat ng ito. And as a taxpayer, it's so unfair to us. 'Di ba? Na we heard that 125 million spent within 11 days. It is so very unfair as a taxpayer. We paid taxes and then we suffer. Tapos kayo hayahay ang buhay. So, para din naman dito sa Supreme Court, sinunod na lahat-lahat, 'di ba? Oo.
sinunod na yung due process. Pag pinakinggan nyo pa ulit yung hinihingi or dinidemand ni Sara Duterte na due process, ibang atake na yan. Kasi ganito yan, mga minamahal. Parang ang gustong mangyari ni Sara Duterte, law versus the number of the numbers dito sa House of Representatives. Kasi can you imagine, si Sara, posible niyang hindi kilalanin ang otoridad or hindi niya kilalanin itong otoridad ng House of Representatives so that she will go to the Supreme Court and then ask na pwedeng ipa-dismiss or magpa-file ng certiorari, ng petition na tawag dito, temporary restraining order kasi hindi na naman nasunod yung due process na hinihingi niya. Like, mapapa-what the F ka? Anong klaseng due process pa ba ang hinihingi mo? 'Di ba? Ay halos lahat ibinigay na sa'yo. Pero kung ako nga din naman, yung abogado ni Vice President Sara Duterte, at kung alam kong aking kliyente ay mukhang medyo tagilid dito sa kanyang explanation, I think hahanap na lang ako ng ibang exit way. 'Di ba? Ibang fire exit para hindi maipit. So, the only way para itong si Sara Duterte ay hindi magigit dyan sa usapin ng impeachment, abay ipapadismiss or i-delayed itong impeachment complaint against sa kanya. Posibleng ganun mga minamahal na ipa-delayed ang impeachment laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Which is, kung gagawin naman or papanigan sila ng Supreme Court, baka magwala yung mga tao dyan. Hindi nyo ba nakikita yung galit ng ibang mga Pilipino once na si Sara Duterte ay pagbibigyan na naman ninyo? So just to be fair and square, kasi we have a numbers. Actually, may numero talaga ang impeachment ni Sara Duterte dito sa House of Representatives. Ngayon, itong sila Jinky Luistro, bala lang ng bala kay Sara. Si Sara naman, whether sagutin niya or hindi, meron siyang panalo. Kasi, pwede niya yung ilapit sa Supreme Court na, hindi na naman nasusunod yung due process, magsusumbong na naman doon. Ngayon, kapag kinatigan sila, talo ang Pilipino. Kasi hindi na naman nasagot yung mga ipinupukol sa kanya. Na-dismiss na naman ang impeachment, hindi na naman nasagot ang impeachment, sinunod naman yung rule of law, tapos ang ending, babagsak lang din sa wala, baka yung Pilipino magwala na yan sa gagawin ng Supreme Court. Diba? Gets ninyo, mga minamahal? Yan yung pinakadelikadong gagawin ng Supreme Court if ever man nakampihan nila itong si Sara Duterte. Kasi sinunod na yung process ng impeachment. Ngayon, kapag ipapadismiss yan ulit, ano naiisipin ng mga Pilipino? Diba? Alright. So, yun po mga minamahal. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.